What's up mga idol? This is Lods kasama ang buong tropa. Tara, sama na sa aming gala. Ayun nga guys, gusto naming i-share sa inyo ang aming naging summer vacation experience sa famous beach ng Pilipinas, ang Boracay. Boracay Island is one of the most popular destinations dito sa Pilipinas. Ayon pa sa mga survey, ang Boracay ay kasama sa listahan ng mga pinakamagandang isla, hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Paano nga ba pumunta sa Boracay? All tourists traveling to Boracay must pass through Katiklan in Aklan. It has two ports that tourists may use to get to the island, depending on the season. Nariyan ang Katiklan Jetty Port at Tabon Port. Either way, you'll get to Boracay, and every driver in Katiklan knows which port is operational, so you don't need to worry about it. By plane, via Katiklan Airport, mayroong 15 minutes na biyahe papuntang Seaport. Via Kalibo Airport, mayroong 2 hours travel time. By ferry naman sa Batangas Port, pwede kang sumakay sa To Go Travel na mayroong 8 to 12 hours travel time. Para makita ang ganda ng isla, lumipad ang aming team papuntang Katiklan Airport dahil ito ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan para makapunta sa isla ng Boracay. Paglabas namin ng airport, marami ang nag-aalok ng package transfer na pwede mo i-consider dahil ito ay komportable and hassle-free. Bukod sa air-conditioned van, you will be assisted through the port processes hanggang sa makarating kayo sa inyong hotel sa Boracay. Ngunit ito ay may kamahalan kumpara kung ikaw ay mag-DIY. Dahil malapit lang naman ang port at tight ang aming budget, mas pinili namin na sumakay ng tricycle para makatipid. 75 pesos lang ang pamasahe kada tao. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na kami sa port. If you are traveling as a group, one representative is enough to do all the process. Just collect their valid IDs and follow the instructions. Number 1. Validation. Dito, tatanungin ka kung ilan kayo at kung may kasamang bata at i-check nila ang lahat ng IDs, and once cleared, bibigyan ka ng papel na gagamitin mo sa next step. Number 2. Dito mo ipepresent ang binigay na papel kanina at magbayad ng terminal fee. Bibigyan ka ng resibo na gagamitin mo sa next step. Ito nga pala ang rate ng terminal fee. Next is environmental fee. Ipresent ang papel na binigay kanina at ang resibo ng terminal fee. Then, magbabayad ng environmental fee, kunin ang resibo, at ito naman ang rate ng environmental fee. And finally, boat ticket. Ito na ang boat ticket. Proceed to boarding area. Pakita ang boat ticket at bibigyan kayo ng boat seat number. Board to your assigned boat and find your seat number. Please, take note sa pangalan ng boat. Baka sa ibang bangka kayo masakay. 15 to 20 minutes ang biyahe papunta ng Cagban Port or Tambisaan Port ng Boracay Island. Depende ito sa weather pero same lang din ng process. Sa labas ng port, maraming nakapila na multi-cab at e-trike na pwede yung sakyan papunta sa inyong hotel. Dahil sa nagtitipid nga kami, nag-hire kami ng multi-cab for 200 pesos papunta sa aming hotel. Kung e-trike naman ang bet nyo, ito naman ang kanilang taripa. Nakarating na nga kami sa aming final destination, Este Accommodation pala, na sponsor ng aming friend. Tara, samahan nyo kami sa loob ng resort. Dahil nga excited kami, medyo maaga kaming nakarating and we need to wait up to 30 minutes para ma-ready ang aming room. While waiting, binigyan kami ng welcome drinks at merong dalawang choices. Island Sunset or Ocean Water. Ocean Water! Nakakasosyal naman. Island Sunset ang pinili ko dahil feeling ko galing sa dagat yung ocean water na yun. Masarap siya ah. Both drinks are good and refreshing. Kita nyo naman, itsura pa lang oh. Ready na daw ang aming room, kaya let's go at sabay-sabay nating tingnan at mag-tour sa aming kwarto. Eto na guys, excited na ba kayo? So, this is our room, and guys, check this out. The best part. Look at the view. It's perfect. Parang ikaw, perfect para sa akin. Chawot! Now, let's go and check out the pool area.
dahil sa cool blue color ng tiles na enhance nito ang kulay ng tubig sa pool. It's really nice to have a mini bar besides the pool area. Pwede ka na kumain at uminom, hindi mo na kailangan pang lumayo. Andito lang naman ako. Uy! May tip ako para sa inyo guys. Order lang kayo sa minibar as many as you can at i-charge mo sa room na kaibigan mo. Magugulat na lang sila upon checkout na may babayaran sila. Hahaha. Ang bad, diba? I-check naman natin ang sky pool area nila. This sky pool is really fascinating. It is located right above the front beach restaurant at perfect ito para sa sunset. Speaking of sunset, ang Boracay is facing west, so perfect talaga ang sunset dito. Sinamahan pa ng napakagandang white beach. Paano pa kaya kung nandito ka kasama ko? Although the island is busy and crowded, the sea is very soothing to the eyes and nakaka-refresh ng mind and body. The water is blue as the sky and clean as the crystal. Agree ba kayo guys? Ano nga ba ang mga pwedeng gawin sa Boracay bukod sa sunset viewing? Well, hindi mawawala dyan ang mga water activities tulad ng island hopping, parasailing, parasailing, ako para sa'yo, UFO, snorkeling, helmet diving, paddleboarding, jet skiing, at marami pang iba. Siyempre, magpapauliban naman ang aming team. Tara at subukan natin ang ilan sa mga ito. Sinubukan namin ang isa sa mga water activities, ang UFO. Before that, sasakay muna tayo ng speedboat para dalhin sa kanilang platform kung saan ginagawa ang mga water activities. Pagsakay pa lang sa speedboat ay enjoy na. Everyone's taking their shot, but missing out on the cut. I think she knows that. She drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. This is the most fun and thrilling adventure na water activities dito sa Boracay. You'll have an adrenaline rush and feel more alive than ever. Sliding fast against the tide, letting the waves lift you, and flying through the sea mist at times will equal no other sense of exhilaration you may experience. Ano daw? Kita nyo naman guys kung gaano siya kasaya. Pero nakakapagod din siya kasi need mo kumapit sa tali ng sobrang higpit at ibalas ang iyong sarili. Kung hindi, malalaglag ka. Okay sana kung ikaw yung mapol sa akin. Char! Nakuha namin ang UFO sa halagang 600 pesos per head. Island hopping at helmet diving. Dito ang sasakyan naman natin ay ang traditional na bangka at ang mga pupuntahan naman sa island hopping ay Puka Shell Beach, Snorkeling, Crystal Cove, Crocodile Island, Magic Island at Buffet Lunch. First stop natin, Puka Shell Beach. Puka, guys, Puka Letter A. Puka Shell Beach is a popular stop ng mga island hopping tour for swimming and snorkeling, kaya i-expect mo na maraming tao dito. Hango ang pangalan ng beach na ito sa Puka Shell na nagkalat sa shoreline. Ginagawa din itong necklace na ibinebenta ng mga naninirahan sa lugar, katulad ni Ate Dayan. Second stop is snorkeling area. Actually, hindi kami bumaba dito dahil sobrang init at halos wala namang makikitang coral reefs at isda. Third stop, ang pinaka-inaantay ng lahat, ang buffet lunch. Binaba kami sa isang mabatong lugar sa isla. Your Honor, hindi ko na po matandaan ang pangalan ng lugar. Naglakad ng 10 to 15 minutes para makarating sa lugar ng pagkakainan. Medyo may kadumihan at medyo hindi maganda yung madadaanan, pero malinis at maayos naman ang lugar ng pagkakainan. Eto nga pala ang menu ng buffet lunch for today's video. After kumain, you can try the kawabat but I bet you wouldn't do that dahil sa dami na ng sumubok at iba na ang kulay ng tubig. Fourth stop, Crystal Cove. Ang Crystal Cove ay isang private island na may entrance fee na 300 pesos per head kung gusto nyo makita ang loob. This island is a man-made filled with beautiful sights and natural wonders. Hindi na namin ito pinuntahan dahil sa sobrang init at sobrang mahal ng entrance fee. Sadly, this is the end of the island hopping.
hindi na kami dinala sa Crocodile Island at Magic Island. Sa totoo lang guys, I don't recommend doing this island hopping sa Boracay. You will get underwhelmed especially kung nakapag-island hopping ka na sa Palawan, Bohol, or Siargao. To be honest, parang nabudol kami dito. Wait guys, may helmet diving pa pala. After ng Crystal Cove, lahat ng mag-helmet diving ay lilipat ng bangka at dadalhin sa helmet diving area. The rest ay babalik na sila. Sana all binabalikan. Bago sumisid sa ilalim, meron muna silang 5 minutes training for your safety and on how to enjoy the experience. May waiver din na need mong pirmahan. Now, it's time to see the beauty underwater. It's a wonderful experience. Surprisingly, isang damuhalang butete ang nakita ko. Ang weird lang kasi may helmet din siya. Sayang guys, ito lang yung video namin. Bawi na lang kami next time pag nakabili na ng underwater camera. Kasama na nga din pala sa package ang pictures and video. Nakuha namin ng island hopping for 600 pesos at ang helmet diving for 650 pesos. After ng mga nakakapagod na water activities, halina't isatisfy naman natin ang ating mga tiyan. Dahil sa dami ng bumibisita sa Boracay, kaliwat kanan din ang mga masasarap na kainan dito. Una naming kinainan dito ay sa Paraiso Bar and Grill na malapit lang din sa aming tinutuluyan. Dahil beachfront ang restaurant, perfect ito sa sunset dinner at sinamahan pa ng magandang boses ni Kuya. Sinubukan namin ang kanilang grill platter at pinakbet. Tamang-tama ang pagkakaihaw ng seafoods at ng karne. Yung pinakbet, winner sa sarap kaya napo-order ulit kami ng isa pa. Sakto, after namin kumain, merong fire dancing kaya sulit talaga ang kumain dito. Sunod naming pinuntahan ay ang Cafe Maruha. Paniguradong matutuwa ang mga digital nomads dahil very Instagrammable ang lugar na ito. Very cozy, sinamahan pa ng acoustic set na nagpapaganda lalo ng ambience. Masarap din ang mga pagkain nila dito tulad ng in-order namin na sizzling pork sisig, sinigang na salmon at chop suey. Lahat masarap guys, lalo na yung pork sisig nila. Panalo! At if you are into healthy meals, madami silang option dito at very Instagrammable din ang food presentation. Tinry din namin ang The Habit Tavern. Don't miss this amazing place na may little people with a big heart. Small is beautiful. Nakakatuwa kasi ang sisipag at ang babait nila. Very attentive and funny. Ito nga yung in-order namin na siguradong mainit pa, ang sizzling seafood platter. Umorder din kami ng crispy pata, chop suey at tinolang manok. Sobrang sarap guys, simot pati sarsa. For all barbecue lovers naman, this is for you, ang I Love Backyard Barbecue. Nasabi nila pagmamayari ng family ni Heart Evangelista. Sinubukan namin ang sheep platter na sobrang juicy, tender, and well marinated. Umorder din kami ng pork barbecue at buffalo wings. Masarap din lahat ng na-order namin dito. Medyo may kahabaan lang ang pila sa restaurant na to, pero worth it naman ang paghihintay. Nigi-nigi nunus inu... Nigi-nigi nunus inunu... Huh? Nigi-nigi nunus inununus. Ang hirap bigkasin, wag na ka nating isama to. Umorder kami na crispy pata, grilled blue marlin at pinakbet. Sobrang sarap ng blue marlin. Tamang-tama ang pagkakaihaw, fresh at hindi nawala ang juiciness ng isda. Okay din na kanilang pinakbet. Medyo nasad lang kami sa crispy pata, siguro dahil sa mantika na ginamit dito. Dahil sa Henan nga kami naka-check-in, meron kaming free buffet breakfast every morning. We experienced the pleasure of fine cuisine that reflects Asian and Western influences. Edi wow! At syempre, hindi mawawala ang masasarap na dessert tulad ng Coco Mama. Perfect na treat ito after spending a day in a scorching heat on a white sand of Boracay. Meron din nga palang ilaw-ilaw dito. What? Ilaw-ilaw? Huh? Yaw-yaw! Yaw-yaw pala. Kung mahilig naman kayong mag-party, buhay na buhay din ang nightlife dito sa Boracay. Ilan sa mga sikat na bar dito ay ang Ethic at halos gabi-gabi napupuno ang bar na ito, lalo na tuwing Friday hanggang Sunday. Oops! Hindi ito ads!
Napadaan lang kami dito sa event ng Sprite. Sprite, baka naman. Kung naghahanap kayo ng affordable na accommodation, I recommend Seabird International Resort. Perfect ang location ng hotel na ito dahil sobrang lapit nito sa beach, D-mall, restaurants and bar. I recommend the restaurant na nasa harap nito, ang Tasios, where you can find a wide array of dishes from Filipino to other fusion dishes. Uwi na. Oh, sad. Paano naman ba bumalik sa airport? Upon checkout, pwede kayo mag-ask ng assistance sa inyong hotel para tumawag ng e-trike o multicab papunta sa port. Or you can do it on your own dahil maraming dumadaan na e-trike o multicab sa labas. Nakuha namin ng e-trike sa halagang 200 pesos per unit. Pagdating sa port, same lang ang process nung tayo ay papunta ng Boracay. Pero wala na kayo babayaran na environmental fee. Ang terminal fee ay 150 pesos at ang boat ticket ay 50 pesos. Then, proceed na sa boarding area, ipakita ang ticket para makakuha ng seat number and board to your designated boat. Guys, please take note ulit sa name ng boat. Pagdating sa kabilang port, merong booth doon kung saan sila ang nag-a-arrange ng tricycle papunta sa airport. 150 pesos kada tricycle, pero max of 2 packs lang ang pwede isakay dito. 10 minutes ang biyahe papuntang airport. Okay, magkano naman kaya ang nagastos natin? Your Honor, hindi na po namin maalala. Pero at least, super enjoy naman ang gala lalo na kung deserve mo naman ito. Very recommendable talaga itong Boracay dahil sa picture perfect nito mula sa magandang sunset, crystal clear turquoise na tubig, at powdery white sands sa napakahabang shoreline nito na talaga namang very Instagrammable. Isama nyo pa ang mga water activities na super exciting at adventurous. Isa pang kagandahan ng Boracay ay dahil sa mga samut-saring restaurant na may local and international cuisines na binabalik-balikan ng mga turista mula sa Pilipinas pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun lang mga idol, we hope na nag-enjoy kayo sa ating biyahe. Kung may questions at suggestions, paki-comment down na lang. Pwede mo rin i-share ang video na ito sa mga friends at kamag-anak mo para sila'y mabigyan ng travel tips at ideas. Para naman like ang updated sa aming vlog, just follow and subscribe to our social media accounts. Kita-kits ulit sa next na gala. Goodbye!